So ayun, good morning guys. Ngayon, pag-uusapan na natin yung liquidity providing dito sa Nuri. Kung paano ba tayo magpo-provide ng liquidity and bakit dito ako nagpo-provide ng liquidity. Okay? Unang-una, bakit dito ako nagpo-provide ng liquidity? Dahil nakaka-earn ako dito ng scroll marks. So scroll marks, in-speculate ko na yun yung gagamitin, isa sa gagamitin na basihan ng scroll para sa magiging airdrop nila in the future. Okay? So, ayun o, yung mga, paano tayo makakuha ng scroll marks? Eto, nakalagay naman dito. Pwede ka sa ambient maglagay, pwede sa Nuri. Nuri yung napili ko kasi mas maganda yung APR, mas malaki na nakukuha ko. Kaya, yan. Personal preference lang yan. Kahit saan ka dyan, pwede. Tapos, mag-lend and borrow. Eto, hindi ko na ito ginagawa. And then, session 0, mga nag-bridge before. Nandito na tayo, session 1 na tayo. Yan, providing liquidity. Bakit ito ginawa? Kasi maganda dito is hindi lahat kayang gawin to. Kasi kailangan dito lang kapital and hindi lang maliit na kapital. Kasi pag maliit lang yung kapital mo, halos wala ka rin makukuha points. 'Di ba? So, konti lang yung nakakapag-farm sa kanya. Unlike sa mga airdrop na task lang yung kailangan, referral lang yung kailangan, effort lang yung kailangan. Dito, hindi ganon. Kailangan mo ng puhunan para makapag-earn ka ng points and makapag-qualify ka sa possible airdrop. Again possible. Okay, balik tayo sa Nuri. Ito yung dashboard ko. Ang nilagay ko dito is $3,900 worth of USDC and Ethereum. Guys, sa liquidity providing, pair yan palagi. Dalawa yan palagi. Kailangan may kaparehas. So, in my case, USDC at saka Ethereum yung pinagpares ko. Pag pinag-combine mo sila, $3,900 yung total. Ngayon, yung value ng stake ko is 3,859. So, negative na ako. Ito yung isa sa kailangan yung tandaan sa liquidity providing. Meron tinatawag na impermanent loss. So, kunwari, di ba yung price ng Ethereum, yung sa USDC wala problema kasi stable naman yung price yun eh. Sa Ethereum ka may concern dyan. Kapag bumaba yung price ng Ethereum, asahan mo, bababa yung value nung stake mo or yung liquidity yung na-provide mo. Pero, hindi naman yan mawawala. Okay? Bumaba lang yung value kasi bumaba yung presyo ng Ethereum eh. Nag-fluctuate yan eh, di ba? Hindi naman yan naka-steady lang na 3,400 yung presyo eh. Okay? So, nag-fluctuate siya. Pero pag tumaas din yung presyo ng Ethereum, eto, umabot na ito ng around 3,950. So, tumaas din nung tumaas yung price ng Ethereum. So, yun yung sa titignan nyo, hindi to risk-free, Hindi to risk-free. Meron tong risk. Pwede kayong malugi dito. Okay? Yun yung kailangan yung pinaka kailangan yung tandaan. Impermanent loss. Kapag bumaba yung value nung naka-stake nyo, malulugi kayo. Pero pag tumaas naman is mas lalong profit. Tapos dito naman sa rewards, dito nyo makukuha yung mga reward na nakukuha nyo per day. Okay? So, ngayon yung APR range, yung APR ko is nasa around 94.5%. APR is annual percentage rate. Okay? So, kung ikakalculate natin yan, 94.5 divided by 12 months in a year, meron tayo 7%, 7.8% per month na makukuha dito sa pool na to. Pero, nagbabago din yan. Pinakababa ko na naabot dito is 40% APR. Kasi nagpa-fluctuate din yan. Kung nasa ang range ka na, ito, may range yung liquidity providing mo. Papakita ko sa inyo yan maya-maya. Okay? So, dito tayo sa liquidity para mapakita ko sa inyo. Pagka-provide ka ng liquidity dito sa Nuri, ito, click mo lang liquidity. Ito yung website, nuri.exchange. Okay? Yung link na to, lagi ko na lang sa description box sa baba or sa comment section kung sa Facebook ka nanonood. Tapos, ito na tinignan ko dito. Pinutin ko lang yung APR. Ayan, lalabas na yung pinakamataas yung APR. Ito ako, USDC, Ethereum. Kasi ito yung for me na na comfortable ako. Tapos, click mo lang tong deposit. Ayan, pag nandito ka na, ayan, mamimili ka ng range. Ito yung estimated APR per range mo. Mas masikip yung range, mas mataas yung APR. Bakit ganon? Kasi pag yung price niyan is lumagpas na, di ba, ito yung range mo. Pag yung price niyan, lumagpas dito, bumaba, dito, napunta sa 3,000 na lang per Ethereum, wala na yung liquidity mo, inactive na siya. Pero hindi mawawala yung nilagay mo pera. Pwede mo nang withdrawin, pero hindi na mag-earn yun ng
rebates or ng rewards. Okay? Pero, nandyan pa rin yun. Mawi-withdraw mo pa rin. Pwede mo pa rin kunin. O kaya, for example, yung rate naman, yung price ng Ethereum, tumaas, nagpunta dito sa 3,500, 3,800, 4,000, nagtanggal ka na. Tanggal na yung, LP mo, wala na sa range, hindi nakikita ng reward. Pero, pwede mo naman siyang lakyan yung, yung range. Ayan, o, diba? So, kikita ka ng rewards from 3,000 up to 4,000 yung pesos ng dollars, yung price ng Ethereum. Basta dyan naglalaro yung price ng Ethereum, merong ang reward. Pero tingnan mo yung APR mo, lumiit, di ba? Ganun siya. Mas safe na lagi ka nakaka-earn ng reward, mas maliit yung APR. Pero kapag mas masikip yung gap na pipiliin mo, mas malaki yung makukuha mong APR. Okay? Yung sa akin medyo medyo masikip kasi active naman ako sa pagsilip. So, pag nawala siya sa range, pag lumagpas, magko-provide lang ulit ako ng LP. Okay? Ganun lang naman 'yun. Pwede mo naman siya ibalik, pero merong possible na impermanent loss kang makuha doon. Okay, pwede ka malugi. So, kaya hindi siya for all. And actually nagdadalawang isip ako gawin tong video na to kasi hindi talaga ako masyadong magaling mag-explain about this. So, bear with me, ito lang yung talagang alam kong way na pag-explain sa kanya. I-explain ko as much as I can, pero hindi ko masisigurado na ito yung pinakamagandang explanation na mapapanood nyo. Kasi ito lang talaga yung alam kong way na mapaliwanag siya in my own way. Okay? So, pag ganito na USDC and Ethereum yung pair na ipoprovide nyo ng liquidity, kailangan mo ng USDC and kailangan mo din ng Ethereum. Pares yan. So, kunwari, mag-provide ka ng $2,000 na liquidity, kailangan mo ng $1,000 na Ethereum and $1,000 na USDC. Dapat pareho. Okay? Meron din naman times na hindi pareho. Pwedeng 1,300 na Ethereum tapos 700 na USDC. May mga times na ganun din. So, laruin mo na lang. Tapos, ayun na nga, pag nandito tayo sa dashboard, pag nakapag-provide na tayo ng liquidity, ito pala, balik tayo dito. Balik mo tayo, USDC deposit. So, pag na-enter amount mo na, click mo lang to, makapag-provide ka na ng liquidity. Okay? Tapos, pag na-provide mo na, balik ka sa dashboard. And then, dito mo na makikita yung liquidity na na-provide mo. Tapos, pag may rewards na, ayan, ako, kiniklaim ko to every 2 days Every 2 days para hindi sayang sa gas fee. Kasi, itong scroll, kahit layer to siya, bad trip mo to kasi medyo makasakit yung gas fee din So, kada withdraw ko, tapos swap, is umuubos ako ng $1. So, sayang din yun, di ba? $1 din. So, every 2 days na ako na lang ginagawa para mas sulit. Pero, dahil gagawa ko ng video na to ngayon, kiklaim ko na para makita nyo rin ginagawa ko. So, yung reward, claim natin, ang makukuha natin dito is Nuri and USDC and Ethereum. And, gas fee, 13 pesos. Mababa ngayon, kasi usually, nasa 20 pesos. Dalawang rewards yung i-claim natin. Fees and yung Nuri. 15 pesos. Okay, magkano na yun? Diba? 13 and 15. Almost 16 nga to Wait lang natin. Ayan, okay na. Na-claim na natin. 0 na ulit. Tapos, punta naman tayo sa swap. Kasi sa swap mo na yung yung Nuri na nakuha ko Pilitan na natin to. Nuri. Tapos max. Worth $6.8. Swap natin para maging Ethereum na. Confirm. Increasing the slippage. Wait lang, ulitin ko lang. Ayaw. Gawin natin 2.5. Increase the slippage daw. Ayan, nag-confirm. Magtuloy. Magkano yung gas? 22. So, magkano ulit? 13, 16, tsaka, naging 24. Diba? So, nasa $1 yung nauubos ko kada magpalit ako. So, every 2 days ko lang siya ginagawa. Then, boom, okay na. Nakapag-swap na tayo. So, ganun lang yung ginagawa ko dito. Tapos, araw-araw, nakaka-earn ako ng scroll marks. So, sa halaga na $3,900 na LP ko, araw-araw, around 50 something yung scroll marks na dumadagdag sa akin. So, yan, nakaka 1,000 scroll marks na ako. So, plano ko pa ito dagdagan.
Kasi natutuwa ako. So sa susunod meron pa akong gagawin, mitosis naman. So different video na lang yun para hindi kayo ma-overwhelm. Basta yun lang naman yun, oh. Ito lang naman yung liquidity providing para lang malaman nyo kung paano ko siya ginagawa. And again guys, dito kailangan mo ng puhunan and hindi rin maliit yung puhunan na kailangan. Kasi kung maliit lang yung puhunan, hindi rin parang parang hindi rin worth it kasi sobrang liit lang na makukuha mo. So siguro suggested is at least $1,000 yung puhunan dito para gawin mo to. So hindi talaga siya para sa lahat. And in some way, for me, mas okay yun kasi mas konti yung nakakagawa, mas possible na mas malaki yung makuha natin na airdrop. And again, hindi rin siya risk-free. May risk din na malugi ka dito, malugi yung puhunan mo, bumaba. Kaya take that into consideration, okay? So, yun lang guys, ganun lang naman itong liquidity providing sa Nuri. Again, yung link nito, pati itong scroll, ilalagay ko na lang sa description box below, ito sa YouTube, or kung sa Facebook ka nanonood, sa comment section na lang para hindi tayo baka maban na naman yung yung video, ewan ko ba kay Facebook. So yun lang, thank you so much for watching and don't forget to subscribe kung meron ka natutunan, kung wala okay lang, and comment ka na din tapos like mo yung video. Yun lang guys, thank you so much, bye bye, peace out.